Mhm. Opo. Attorney, ito pong pagbibitiw po sa pwesto ni na ES Bersamin at po ni DBM Secretary Pangandaman, ano po yung magiging effect po nito sa ating cabinet, yung sa revamp po? Wala, voluntary naman po ang kanilang pag-resign. Kung ako dito kay PBBM, dapat kasuhan niya na itong si super tai, Amy Marcos, kasi hindi yan titigil hanggat hindi niya nakakasuhan. Palalaki niya ulo niyan. Pababayaan niya lang. Hindi niya kakasuhan. Kahit sino namang kapatid, kung sumusobra na at lumalaki na ang ulo, dapat nang kalusin. Diba? Sumusobra na ang kalus kalusin na dapat yung mga ganyang uri ng tao. Hindi lang minsan. Hindi lang ikalawa, ikatlo, ikaapat, ikalimang, ikasampung beses niya na ito. Mahigit pa. Na ikasampung beses niya nang sira-siraan ng dinuduhagi na talaga ng harapan ng imahe ni PBBM. Ako lang ito si PBBM, talagang sasampahan ko ng kaso yan, ipakukulong ko yan. Hindi titigil yan hanggat hindi mo yan papatulan. Kahit kapatid mo kung sumusobra na dapat nakalusin. Iyang ganyang uri ng bunganga, tapesin niyan. Naku, kung buti nga, hindi yan sa komunistang China napunta o di kaya sa Japan, naputulan yan ng dila. Kung sa Japan lang yan, puputulan talaga ng dila. Masarap putulan ng dila ni Super Tai, Yung dila niyang marumi, ginagamit niya sa paninira. Wala namang mabuting dinudulot. Dapat diyan mawala ng dila. Kasi wala namang mabuting nagmumula sa dila niya. Lahat ng naririnig ng tao sa kanya, puro kasamaan. Kaya tama lang mawala ng dila yung ganyang uri ng legion na ang nakasapi dyan kay Super Tai, Amy Lacson, Hindi na yan tao, masamang espiritu na yan. Parang ang masamang espiritu na ang nangingibabaw sa kanya. Nawawala na yung kanyang pagkatao, Dahil kung sila man ay maiimbestigahan, mas gusto po nila na maging malaya ang pag-iimbestiga. At although hindi... Itong si ES Bersamin, hindi ako naniniwala na hindi niya alam yung ginagawa ng kanyang pamangkin na si Adrian Bersamin. At saka itong DepEd Undersecretary Olivar, Sino ba yung yan, dalawa na yan ang masasabi mong sindikato, na nakinabang do sa 100 billion. Imposibleng hindi alam yan. Kaya itong si Asik Amina Pangandaman, imposible ding hindi nila alam yan, di ba? Kaya tama lang magsipag-alis ang mga animal na yan dyan, kasi mga yan sila mga buwaya na nakakasira sa ating ekonomiya. Hininiwala ang Pangulo sa mga nabitiwan dito sa video lamang ito ni Zaldico. So hindi to kinatatakutan, hindi to kinakaalarma ng Pangulo. Nagkataon lang po si Secretary Mina at saka si ES Lucas Bersamin ang voluntary po kasi na bumitaw. At sinabi nga nila na kung magkakaroon man ng imbestigahan ay malaya po sila maimbestigahan. Yun naman po yung kanilang adhikain at nais. Opo, hindi po ba ito parang na-pressure po sila? Hit na. Fan on! Po, hindi po ba ito parang na-pressure po sila sa pagbibideo po dahil po dun sa video o baka dahil sa rally, etc.? Hindi. Alam naman natin ang rally naman ng INC ay for peace rally naman to. Opo. Hindi naman para patalsikin ang Pangulo. Although yung mga nagsalita doon, siguro hindi naman nila napigil at hindi naman nila alam yung adigan ng ibang mga nagsalita doon, ang gusto pabaksakin ng Pangulo. So, hindi ito dahil sa rally or dahil sa pressure. Wala po nag-pressure sa kanila. Sila po ang kusa na bumitaw. Pero ang tiwala po ng Pangulo ay nasa kanila pa. Yusek, ano po ang mensahe mo sa ating mga kababayan na naguguluhan na sa mga oras na ito dahil nga po sa kung ano-ano na yung ating mga naririnig mula sa rally, sa mga videos at sa kung ano-ano pa? Actually, Xander, Angel, Opo. hindi naman talaga magulo yung bansa. May nagpapagulo lang. Kung hayaan lang nila ang Pangulo na magtrabaho at walang ganito mga fake news, ang dami-daming fake news, ang dami-daming troll. Na
naninira, gumagawa ng kwento laban sa Pangulo, laban sa administrasyon, laban sa mga ibang liderato, hindi naman magulo eh. At dapat malaman ng tao na itong panggugulo ng mga itim na to, obstructionists, destabilizers, nakaka-cause po ito sa hindi magandang dating, no, ng ating ekonomiya. So, huwag po tayo magpadala sa mga fake news peddlers, sa obstructionists, sa destabilizers. Bigyan po natin ng suporta ang ating Pangulo para po magtuloy-tuloy itong pag-iimbestiga sa maanumalyang flood control projects at infrastructure. Kapag ka po nawala ang Pangulo dito dahil nais ng mga ito na siya mawala, tandaan po natin, baka hindi na magtuloy-tuloy ang pagpapanagot sa mga sangkot. So, tayo po ang maging mapanuri. Maging mapanuri po tayo sa mga nadidinig natin. Attorney, siguro po, pahabol na tanong na lamang po mula po sa ating newsroom. Meron daw po ba kayong reaksyon kasi kanina po nakapanayam si Secretary Larry Gadon at sinabi po niya na mukhang may bagman daw si Senador Amy Marcos sa DPWH. Wala po tayong alam dyan. Wala po tayong alam dyan. Hindi pa na pag-uusapan niya. Kung meron pong ebidensya si Atty. Larry Gadon, si Secretary Larry Gadon, mas maganda po siguro talaga maipalabas yan. Kasi kung makikita po talaga natin ano ba talaga ang dahilan, tunay pang dahilan, maliban sa kanyang gustong tanggalin ng Pangulo, ito si Senator Amy, dapat siguro talaga mapakita kung meron pong ganyang mga ebidensya. Okay, with that, Yusek Claire,